Gate project sa bahay. Napasabak na naman ang iba-iba kong skills para dito. Andiyan ang paggamit ng mga power tools, welding machine, at ang masonry. Yap, maging welder. Challenge accepted palagi sa akin itong mga ganito. Hindi ko urungan ang mga ganitong project. Meron akong na-arbor na gate sa ate ko. Shoutout sa inyo. Nag-renovate kasi sila ng bahay at ayaw nila ito mumurahin at pangit na gate na to. Kaya ilagay natin ito dito sa bahay. Sayang naman eh. Matatry na naman ang iba-ibang skills natin sa project na to. Pero bago yan, medyo maliit kasi itong gate. Kaysa sa dibuhat na gate natin ngayon, kaya ang gawin natin, itry muna natin kung kaya magmaneobra sa makipot na gate. Baka mamaya ay ilagay natin ay hindi pala kaya. Ayari na. Nagkasya naman dahil ako ay magaling mag-drive at pogi. Di pa nagsisimula, tumawag kami ng dumaan na ice cream. Merenda muna kagad. Sa wallet ko galing yan, ano? Dudak. Hello. Hello. Bisyo namin actually ang pagkain ng sorbetes. Basta may ginagawa kami, nagkakatay man ng manok, project, pero may dumaan na ice cream. Naku po, lahat magkakaroon ng ice cream. Pampabawas ng pagod. Pagkatapos ng merienda, nag-start kagad kami. Nakapag-poste na ba ako dati para sa bakod? Siyempre, hindi pa. Gagawin ko ba itong project na to? Absolutely. Challenge accepted. So, ang plano, huhukayin lang namin para sa poste. Bibili ako ng Schedule 14 na didos na GI pipe para gagawin na poste. Then, semento. Lalaliman na lang namin para matibay at hindi basta-basta yumuko ang gate sa bigat nito. Basta kailangan level din para hindi sumasara o bumubukas ng kanya ang gate. Nagpunta rin kagad kami ng hardware para sa welding rod, cutting disc at semento. Isang sako lang, pwede na. Tapos dumaan din kami sa junk shop. Pag mga ganitong maliliit na bakal lang naman, pwede na dito. Hahanap ka lang ng papasok sa sukat. Mas mura kasi dito eh. Saka kung ano meron, yun na. Unlike kung bibili ka ng isang haba na bago. Mahal na, hindi mo pa alam kung kailan mo next magagamit ang retaso mo. Itong 2 inches na GI pipe na Schedule 40 na ito, 600 ko nabili. 13 kg mahigit, 45 daw per kilo eh. Medyo mahal dito sa junk shop na ito pero laban na. Pinagdugtong namin ang 2 piraso tapos hahatiin namin sa gitna. Kaso hindi na pumasok sa kupling. Pinkot-pinkot na, ang dami na namin na try, ayaw talaga. Ginrind, nilangisan at kung ano pa. Kaya ang ginawa namin, minelding na lang namin. Tinibayan na lang. Ewan lang kung talaga matibay. Pero hinagis na namin at niyakyakan ay di naman naputol. Hinati ko sa gitna para kumapit na mabuti sa semento na ibubuhos natin. Lalagyan ko nito mga kabilyang bakal na pinutol-putol ko. I-welding ko ito para kumapit na maayos ang tubo sa buhos. 2.5 pie ang ilulubog natin kaya sobrang lalim talaga niyan at matibay na siguro ito sa downward force ng mismong gate. Na-testing na naman ang welding skills ni Call of Duty. Yap, maging welder. Unang poste, kailangan level at nasa tamang pwesto. May level naman na tayo natansi para sure na maayos ito. Pangalawa naman, kaso habang ginagawa namin, bumuhos ang napakalakas na ulan. Lakas ng ulan. Malulugaw ang ating buhos. Kaya kahit na umuulan, minonitor ko ang level pa rin. Mahirap yan kapag nawala si level at nagsettle ang buhos. Hindi na natin magagalaw dahil rurupok na ito. Tumila din naman, talagang inabala lang tayo ng kauntian. Medyo paumbok ang ginawa kong buhos para hindi magsettle ang tubig dito kahit umuulan. Unexpectedly easy kesa sa inaasahan ko. Nang nagsettle na kahit paano, pinalamanan pa namin ng semento ang GI5. Ginamitan namin ng galon para hindi naman maamon sa tubo at para hindi rin naman mahirap mag-shoot ng concrete. Dagdag tibay ba? Siguro naman, para hindi rin magkaroon ng tubig sa loob. Mga 5 araw, pinawelding ko kay John Paul Arengate. Nakalimutan ko ipa-video. Ay nagsasara naman at hindi rin nagkukusa na bukas-sara. Malapit naman sa pagka-level, kaya goods. Kailangan lang medyo magaling lang talaga ang driver na maglalabas at pasok ng sasakyan, lalo na kapag pick up. Kasi medyo makipot tapos naka-angle pa ang pagpasok at paglabas ng sasakyan.